Okay. Isang magandang araw po sa atin pong mga viewers sa EuroTV Philippines, located here at Road 2, Corner Road 9, Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Magandang araw po. Miss Mimosa Panlaki, ang Managing Director po at for Public Affairs. Yes, magandang Yes. araw. Magandang hapon sa mga ating mga viewers sa EuroTV at alam po naman natin ngayon po ang ating initial launching ng ating program. Ano po ba ang pangalan ng ating program? Road full of disaster. Parang Yes. medyo scary pero at least kahit paano, alam ko naman dito po sa aking kapatid na si Mr. Rollis. So walang imposible. Lahat may pagkakataon para makasurvive. Yan. Bali, Diba, magic lang. Tsaka bali, prayers. yes. Bali, pinili po natin ang pangalan ng Road Full of Disaster. Bakit po? Dahil Yes. ang ano po natin ay ang road full of disaster refers to a road that leads to yung mga natural disaster. Ito po, like nakikita natin, may fire, may flooding, may mga road crash accidents, Yes. volcano eruption, earthquake, and mga typhoons, no? Yeah. So, ito po ang mga nadadaanan natin or along the road, ito po yung ating mga encounter. Encounter. Yes, na encounter. So, hindi lang po siya sa mga disaster but sa ating buhay, di ba? Kumbaga parang ang ating buhay May ay relevance din yan eh. Marami rin kasing itutugma eh. Hindi lang sa nakikita ng katawan at saka nakikita ng physical sa ating mga mata, pero experience itself, alam mo. yes. Pero hindi magmamaterialize kapag hindi natin muna nabati ang pinaka-boss din natin dito. Walang iba kundi si Mr. Danilo Mangahas, ang nag-iisang CEO at pinaka-overall in charge sa EuroTV Philippines. Yes, siyempre, hindi natin makakalimutan si Chairman Danny Mangahas for Yeah. giving us this program, no? Opportunity. The opportunity to have this program. Bali, ito ay magiging isang public safety program for everyone. So, yun po, di ba? Ang feeling ko nga parang medyo na dumadaan tayo sa butas ng karayom, but then alam ko naman nandiyan si Sam at yung kanyang assistant na tutulong para sa atin na i-materialize ang mga bagay-bagay dito sa atin. At alam mo, the number one is yung pagdadasal natin sa ating Panginoon for everyday na ginagawa natin sa araw-araw. Wala talaga tayong pwedeng palagpasin na ma-encounter for everyday na hindi natin talaga masusulba. Okay. Yes. So, yun nga, like sinabi natin kanina, hindi lang po sa mga ating nararanasan na disaster sa ating mga buhay-buhay, kundi pati sa ating mga personal lives. Di ba? Minsan may problema tayo. Nagkakaroon ng depression. Parang may pinatatamaan, Kuya Sam. Di ba? Parang feeling mo. May Okay. mga problema, di ba? Financial Kaya nga, problem, yeah. depression, kumbaga parang love life, di ba? Yung mga Yeah, buhay, tuloy-tuloy Kumbaga, lang. ang Konting-konti na lang, mapapaiyak na ako nung mamang ito. hindi, ang gusto Wala lang mo na naman- iyakan. Ang Oo. gusto lang naman natin sabihin ay even though ang buhay ay hindi po palaging masaya, minsan 'di ba malungkot, sad, happy, ganon. Ay, wala man to Tayo eh. ay ano po ang ibig sabihin nun? Resilient. Resilient. Ibig oo. sabihin Beneficiaries. hindi, Benefac- ibig sabihin Hindi. tumatayo pa rin tayo. Kahit na natumba na tayo ilang beses, tatayo at tatayo pa rin Oo tayo. nga eh. Yun ang ibig Look at sabihin this ng man, resilient. Sa tagal-tagal niyan, Sam, sabi nga, 2 dekada na kami magkasama, pero walang pagbabago. Ganyan pa rin siya kagwapo. Diba? Nakatayo pa din at bilib ka kasi he's a businessman. But then, laging may oras. Sabi niya, gustong-gusto ko talaga. Pero kailangan talaga nating akapin kung ano yung mga hardship at saka yung at least, subukan muna natin, sabi niya ganun. Ngayon, eto, natira sa amin. Almost 30 minutes. Pero okay pa rin naman. Marami pa rin. Initial launching pa lang naman ito. So, nagpapasalamat talaga kami sa management ng EuroTV. Sir, Boss Danny, maraming salamat sa iyo. Kanina nung makita kita, gusto kitang akapin, iyak-iyak ng konti dahil yun nga, condolences dun sa ating nawalang kapatid
But then, life goes on. We need to move forward. Sabi nga, ang buhay ay laging may pag-asa, katulad ng barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Ayan, tandaan po natin ng word na resilient. Resilient. Kailangan Mm-mm. nating lumaban. So, pag tayo natutumba sa ating mga pagsusubok, tatayo, kailangan tayo tumayo. Kung sinabi nga nila, Tuloy-tuloy lang. kung 3 beses ka tinumba, 4 na beses ka dapat lumaban at tumayo, di ba? I think siguro, nasanay kasi ako na hindi naman perfectionist, kundi lahat yata ng aking mga gawain. Gusto ko talaga laging maayos siya, definite, details, ganyan-ganyan. Kaya siguro pagka minsan, pang somewhere along the road na sinasabi nga, yung mga encounter natin na mga problema at hindi natin maiwasan, ay pag tinignan mo pala, skeptical, yan nangyayari talaga sa buhay ng tao, hindi lang sa'yo, pati sa ating mga kasamahan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Totoo, ma-encounter mo lahat yan. At nasa sa'yo kung paano mo to titindigan at kung paano mo to malalagpasan. Yes. Right? Yes. Mm-mm. At yun nga po, 'di ba? Alam po naman natin ang month of May, marami pong kaganapan. Like last May 11 ay Mother's Day. So happy Mother's Day. Oh, walang bulaklak. Nasanay kasi ako na lagi siya may naabot. Valentine, tapos So, yung special day, ganyan-ganyan. So belated Mother's Day sa ating Oo, mga belated viewers and listeners, sa no? mga nanay. Tapos The ano purpose. pang kaganapan nitong May? May 12 is election. Yan. Yeah, election. At alam ko, meron kang gustong iparating dun sa ating mga kababayan na ngayon ay binigyan ng pagkakataong makapagsilbi sa bayan. Ano ang iyong mahalagang mensahe? Well, tapos na po ang election, so dapat po ay we should move on na, tapos move forward, on. Oo. sundo na at Yeah. kumbaga mag-ayos na para for the benefits of our society, 'di ba? Huwag Tapos nang na naman ang ulit-ulitin election. yung sabi nga, ako'y nadaya at ako ay dinaya. Tanggapin ng maluwag kung ano yung binigay sa atin ng ating Panginoon. At sabi nga ni Sir Rolly So ay move on para makapag-silbi na tayo sa bayan ng maayos. Tapos May also is May EMS week po this EMS. week. Emergency Medical Services Week is also celebrated this May. Yan. Mm-mm. Tapos at the same time, ang May po ay is Road Safety Month also. Mm-mm. Kaya Yan. pala yun ang napili mo. Oo, road full of disaster. So Oo. na-timingan pala na May, which is road. Usually, di ba, sa Road SLEX, safety. yung kanilang karambolan tinatawag nila, minsan sa pagkakamali ng isang inaantok-antok na driver na may daladalang mga 10-wheelers, tapos napabayaan nila ang wheels, eto, maraming nadadamay na mga sakuna. At yun nga, sa hindi inaasahang pagkakataon, yung ating pong mga kababayan na wala namang kasalanan ay nadadamay din. Yes. So yan po yung mga magiging pag-topic natin sa mga next program na, Episode. yes, Oo. next episode. Yan, road safety, fire prevention. Yan po. Mm-mm. So ano lang po Naka-ready na ba yung mga presentation o meron ka pang gusto itakar? i-congratulate lang po muna natin, no, from the Bureau of Fire Protection. Pwede po natin pakita yung slide yan. Congratulations, Congratulations kay Director Jesus Fernandez. Fernandez. Bali siya po ang bagong fire chief ng buong Bureau of Fire Protection sa buong bansa. Mm-mm. Basahin lang po natin yung yung Kanyang mahalagang statement, no? mensahe. Hindi. The Department of Interior Local Government welcomes President Ferdinand Marcos Jr.'s appointment of Fire Director Jesus Fernandez as the new Chief of the Bureau of Fire Protection. Fernandez assumed office following his appointment last April 11, 2025 and will lead the modernization effort of the BFP. Prior to his appointment, he was designated by Secretary Remulla as officer in charge of the BFP following the retirement of former Fire Chief Louis Puracan last December 2024. Fernandez served as the BFP Director for Logistics in 2016 and Director for Controllership a year after.
Additionally, he served as Regional Director of Region 4A for 2 years, Chief Directorial Staff, and Acting Deputy Chief for Administration in 2022. He is a member of the PNPA Sandigan Class of 1994 and has handled various offices in Region 2 and the NCR. He was also the City Fire Marshal of Tuguegarao and District Fire Marshal of Quezon City. Yan. Last May 2, 2025, he took his office and assumed the two-star rank at Malacanang. He was ang nag-outtaking po ay si Executive Secretary Lucas Bersamin Jr. Yan po. Next slide, yung kasama po natin siya. Yung picture na kasama natin si Chief Superintendent Fernandez. Kailan ba siya may invite dito? Just in case. Invite natin next month. Next Tingnan month. natin. Oo. So, meron po tayong picture kasama po natin si General Fernandez. Ayan. Yun ang pinakabidang-bida sang. Look at it. Diba? Ayan. Oo, grandiose. So, yun. Kaibigan po natin yan. At congratulations on your appointment as the 27th Chief of the Bureau of Fire Protection. May nabanggit ka na magkakaroon ng mga several na pagbabago. Meron ka bang pwedeng i-share kung ano yung in-expect mo? Kasi siyempre, nag-courtesy call ka na sa kanya, kay Director Jesus. Dapat yata siya ang magsabi dahil hindi ko naman alam Hindi yung- pa. Oo. Yes. No Yes. problem. Okay. So, soon to be, in-expect po namin ang ating newly appointed chief ng buong Pilipinas siya na nationwide. National. Yes, national po. Yes. Tapos yun nga, congratulate din po natin yung actually sa Radio Veritas, nagpalitan din ng pamumuno. So, pakita po natin yung ating picture na kasama si Father Anton Pascual. Si Father Anton Pascual po is the outgoing president of Radio Veritas. So, he served as president of Radio Veritas for 20 years. So, mahigit 20 Hindi years bago. na pala kami magkakilala. Oo, just like ours. Oo. Yes, parang Buti na lang hindi nagkakilala. ako naging madre. Parang nagkakilala yata kami 1999 or 2000 when he was still the vice president that time Oo. vice president up till naging presidente po Pero siya. with God's faith talaga, alagaan siya. Saka in good health. So, Na- ang incoming naman, next slide, si Father Roy Belen. Yung incoming, yan. Yung incoming president ng Radio Veritas. Actually, nag-assume na. Last May 1, nagpalitan na po sila. Yan. Next slide. Makikita May po natin. 1. Yan. Nandun po kami during the 56th anniversary ng Radio Veritas. Doon po in-announce yung retirement ni Father Anton. So, we serve as standby medic during the 56th anniversary. Almost Saan ginanap yan? dyan sa may Intramuros. Okay. Almost around 700 to 800 people, Participants. yes, ang umattend po during the 56th anniversary. At tayo po, yun, nagpapasalamat po tayo sa Radio Veritas at tayo po ay ginawang, yun nga, tayo ang Standby kinuha as medic. standby medic during the event. So, yan po yung mga ibang kasama natin, kasama si Kamusta Father naman? May Anton. mga casualty ba along the road? Meron naman mga minor Yung lang. mga nahilo? Mga ganun po. Kasi Oo. mainit po mainit siya. Yung iba Hanggang naman. ano oras ba na-covered yung Ano activity? kami, actually nandiyan kami ng 7 a.m. Natapos siya ng Nag-umpisa mga ng around 7 a.m. Around 4 a.m. 4 p.m. natapos. Mga 4 p.m. Katirikan talaga ng araw. Kaya, oo. But Yeah. then, at least, magpapasalamat tayo dahil nairaos ng maayos yung Yun. magkakat. Next slide. Okay. Ito naman yung Continue. ito yung nung Sunday. Itong Sunday lang. Mm-mm. So ano to? Autism
walk, Walk for the autism. Yan. autism. Oo. Ito yung mga Ano yung mga function dyan? ito mga yung binibigay ng itong mga pictures na pinakita po, yan po yung mga standby medic din po tayo that time. Ito po yung isang Hinanap sa Arena. Arena po. Philippine Arena? Hindi. Mall of Asia. Sa Mall of Arena. Asia. Yes. Okay. So ito, makikita natin yung pictures treating a female patient na nadapa siya. So malaki yung sugat niya. So no, yun. Mm-mm. Next slide. Ayan. So nandyan po tayo sa Arena during the autism walk. Angels Walk for Autism. Tawag nila doon. Angels Walk. Yes. Mm-mm. Next First slide. time. First time yun na nagkaroon. Hindi po. Every year po Anong yan. year na yan? Every year po yan. Matagal na. So, yan po. Nasa Arena tayo. Mm-mm. Next slide. Ayan. During the briefing, bago po mag-start, nandun po kami ng 5 a.m. Briefing before the start. Kasi 7 o'clock ang dagsa ng tao, yung registration. So, 5 a.m. we were already there for the final briefing. So, yan, kanya-kanya na po tayong Saludo talaga ako sa'yo. Toka. Wala ka talagang pinapalagpas ng mga mahalagang pagkakataon. yan, next slide. Mhm. Ayan po. So, kikita po natin yung mga patient na na-treat natin Mm-mm. during that event. Next slide. Ayan. Angels Walk for Autism. Yeah. Yan. Ayan. Next Maraming slide. salamat ha. At kami Yan. binigyan mo ng information regarding about the matters. Sige, next slide. Sa Yan, nakita mo ito Angels. yung loob ng arena. Yeah. That was 5 in the morning, wala pang tao. Mhm. Next Mga slide. ilan ang nag-participate? Ayan, nandun. Si, Vice? No, hindi. Michelle D. Kala ko si Vice. Michelle Kasi hindi ko D. siya masyado nakikita eh. Okay? Oo, against the light. So, nandun po si Michelle D during that time. Yan. Mm-mm. Marami po. Marami ang umaten. Marami. Punong-puno po yung arena. After the program sa arena, dumiretso po siya, nag-walk, going to the music hall. Yung music Pero yung hall, participants galing Naglakad, sa iba't naglakad. ibang area talaga. Mabuti naman at hindi umulan. Ano. yes po. Hindi, lahat sila nasa arena. Tapos, around 10:30, nagbabaan po, nag-assembly, nag-walk po, going to the music hall. Doon po yung final program. Music hall is located at Doon, sa loob ng sa Mall loob of pa rin Asia. ng Mall of Asia. Yes. Tumawid po. From Oo. arena, tumawid, going inside the music hall of Mall of Oo, Asia. tanong ko lang kasi it's a great activity. Sino ang nagbigay ng sponsorship behind? Marami po hindi po natin Mm-mm. nakuha. Pero one of the sponsors, syempre, is SM Cares. Yan. Syempre, SM ano Cares. nila yun yung venue pinagamit sa Autism Society. Yan. Yeah, maraming salamat sa SM Cares. Mm-mm. Okay, in behalf po ng Euro TV Philippines, sa inyong magandang gawain. Okay. Yan. So, ang ano po natin ngayon ay nakita na lahat ang slide na napakita na. So, Mm-mm. yun. More or less. So, we still You mean to have say, kapatid, yung ating programa sa Road Full of Disaster dito sa Euro TV Philippines ay very informative para at least sa pakinabang public safety. public safety na mapapakinabangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na at mapapanood nila tuwing araw po ng Miyerkules. At mukha yatang magkakaroon tayo ng jump ship kung anong araw yung magiging mas tugma at mas magiging maalwan para sa ating dalawa. At lalong-lalo na sa management ng Euro TV. So standby po, magkakaroon po kami ng announcement kung kailan po uli kami inyong matutunghayan dito po at makakasama ko po rito si Mr. Rollis, so ang aking pong kapatid na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayan. So, Grabe, no? may pakita lang po tayo, no? Ah. Since we have 10 minutes na lang, no? So, may sinend po akong pictures. Pwede natin pakita dito sa ating viewers. Yung sinend kong pictures.
So, while waiting, yun po. So, kasi ngayon po, ang inaano po natin ngayon, 40 years ago, you have still time, parang 15 to 30 minutes of time to escape from a house. Ayan, pinakita po natin ngayon. Escape? That Bakit was kailangan 40 years mag-escape? ago. Ngayon po, 3 to 4 minutes na lang. Bakit po? Mhm. Bakit? May idea ka ba? Ano po ang nagbago during and today? Escape. Parang medyo confusing para sa side ko. Kaya okay lang. So, Hindi, kasi- I'm willing to learn. Kasi ang 30 years ago, Mm-mm. marami ka pang time. Bakit? Kasi dati, kahoy talaga. Oo. Solid wood, cotton, wool, and real leather. Ito po ay matagal masunog. Di ba? Mm. Ngayon, puro mga ano na, di ba? Synthetic na. Synthetic. So, Mas mabilis. mas mabilis na siyang magliyab. And they are petroleum-based materials. This ignites faster, burn hotter, and produce toxic gases like carbon monoxide and hydrogen cyanide. So, nagkaroon po ng test, no? Yan. 30 minutes. Kabilis. Yes. Yung bago po, within 3 to 4 minutes, ubos. So, mas ano po ngayon, mas mag-iingat po tayo dahil the modern fires are faster, deadlier, and less forgiving. But preparation is your best chance of survival. So, kailangan pa rin po natin prepare, di ba? Sa Like, grupo ba ng samahan natin, nagbibigay din sila ng mga information kung paano makakaligtas in case of may mga trainings din. At tulad Yes, ng po. basic life support, di ba? Lalo especially yung sunog, talagang ano yan eh. Hindi mo inaasahan yan. Ano mang Yes. oras, ano mang araw, biglang dumarating sa kuna talaga. yes, bali, yan po ang mga giging mga topic natin, sa mga Susunod na araw. mga succeeding ano natin. Mm-mm. Yes. So, pakita rin po natin ang ating hotline, no? Sigurado, most of us, hindi po natin alam ang hotline numbers ng mga bumbero, di ba? Mm-mm. Sabi nga nila, Number 1. nasaan daw ang bumbero? Naka-live. Nasaan ang bumbero? Malaki na ang sunog, wala pang bumbero. Ang tanong, Tumawag ka na ba? yes. Nakipag-coordinate ka na ba? Yes. Usually po, nagla-live, hindi po muna tumawag. Dapat tawag muna bago tayo mag-live. So ngayon, pinost po natin yung hotline numbers for Metro Manila. So you can take a picture. Siguro mas maganda kung may zoom siya. Hindi, maliwanag naman siya. Nakikita ba Kitang-kita. siya? Yes. They can take a picture para at least within that city, Mm-mm. yun na po ang tawagan nila, yung nearest fire station within their area. Mm-mm. Diba? So, ayan po, nakapost po. Yan. Okay, so ulitin po namin, makipag-ugnayan muna kayo sa pinaka-nearest fire station at andyan po yung mga contact numbers kahit saang lugar at sila naman po ay dire-diretsyong tumutulong sa atin. At alam ko naman, di ba, pagka sinabi federated, kahit saang lugar. Basta, wala naman silang distinction. Pero ang inano po natin is the Bureau of Fire Protection. This is the government. Sila po Government ang muna. yes po, sila po ang may hawak at mas maganda po sila po yung tawagan para at least nearest in their area, di ba? Mm-mm. Tapos kasi pag may sunog, ang BFP po ang may mandate yan na mag-imbestiga. Ayun. Yes. Okay, Sa so mga volunteers po, they can help assist in the extinguishment of the fire. volunteers ba tawag mo doon sa grupo ng samahan ninyo? O? Sa amin, volunteer. Ito po, Okay. BFP. Okay, Yes. BFP. Siyempre, ang government pa rin po ang may mandate yan to investigate. ang Bureau of cause. Fire Protection. Yes. So, yan po, ang BFP hotline numbers ang binigay po natin sa ating mga So viewers. there's such a thing pala na sinasabi nilang protocol. No? Yes po. Oo, siyempre. meron din pala. Akala ko pag sinabing sunog, kasi in case of emergency,
volunteers o ano, halo-halo together, pero hindi pala. Kailangan i-coordinate muna sa BFP. Imagine mo yan ha, Sam, kung di dito sa Euro TV, hindi natin malalaman yung mga ibang ano, 'di ba, information regarding about kung paano ka kikilos pagdating sa mga emergencies. At magpapasalamat tayo kay Mr. Roleso, 'di ba? At least very informative yung programa natin. Okay, Road 4, full of disaster. Ayan. So, we have only 5 minutes. Ano ba ang parting message natin sa ating mga viewers? Okay, sa akin po, para po dun sa ating pong mga kababayan, unang-una sa lahat, maging mapagmatsyad at dapat po talaga ay ang pagmamalasakit ay lagi nasa puso at ang pagmamahal sa ating kapwa kasi kapag there is no such thing na talagang ikaw ay nagmamahal sa kapwa mo, ang mangyayari sa iyo ay baliwala na lang. Parang ang feeling mo ay bahala na. 'Di ba? Hindi naman pwede yung salitang bahala na. Kailangan meron tayong pagmamahal, pagmamalasakit at kailangan ay tulungan natin ang ating kapwa. At dito po sa Euro TV Philippines ay nagpapasalamat po kami dahil sa management po ng aming butihing kaibigan na walang iba kundi si Mr. Danilo Mangahas at pagbibigay po ng pagkakataon sa amin. Maraming salamat, Tol. At mabuhay ka. Okay? Mr. Rolls. Okay. So, tayo naman ay magbibigay ng isang quote, quote and unquote. The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, nor to worry about the future, but to live the present moment wisely. Buddha. Yeah, mabigat yun Baka paki-explain. Oo, ang pinakasikreto ay kalimutan ang nakaraan at mag-move on para sa kasalukuyan. At tulungan ang ating mga sarili para ipakita Yung yung kasalukuyan very po, positive side of your life. Okay. yung kasalukuyan ay dapat gamitin natin ng wisely. Diba? Wisely. Yes. Mm-mm. Wala mo nang mukmukan. Wala mo nang depression. Okay. Sige, parting ways. Yan. Oo, So sa- on behalf of our program, The Road Full of Road Full of Disaster. Thank you very much sa ating mga kay CEO Danny Mangahas for having us at Euro TV at sa Yeah. ating mga viewers. Thank you very much until sa susunod na segment natin. So Mabuhay po ang Euro Mabuhay. TV Philippines at maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. The Federation of Filipino-Chinese Fire Rescue Emergency and Civic Association of the Philippines Foundation Inc. is an umbrella association of fire and rescue brigades. With its mission to help assist the general public and the government in disaster mitigation, response, and resilience programs. From a humble beginning of 6 fire rescue brigades, it now has 38 affiliated brigades in Metro Manila and nearby provinces. The association is not only concentrated on fire suppression and rescue operation but also conducts seminars and trainings on fire prevention, disaster preparedness, mitigation and other civic-oriented activities. During the height of pandemic conducted flushing and disinfection of streets, institutions, and barangays, turnover of face mask and face shield, alcohol and essentials to different areas. Together let us work towards a fire-safe and disaster-resilient nation. We are Federation.